Gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong magkaroon ng desisyon ng korte rito, halimbawa, paboran yung mga petitioner, kundi dapat meron din talagang mapanagot. Merong follow-up na pagkakaso din kung may mga nalabag. Kasi hindi basta-basta itong mga nagawa kung totoo man, lalo na sa pera ng taong bayan na bilyon-bilyong piso ito. Kung tutusin, mas malaki pa nga ito kumpara doon sa lagi nilang inakusa sa pangalawang Pangulo na 128 million ba yun? Kumpara dito na bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan, attorney. Tama yun. Antayin lang natin na magdesisyon ng Korte Suprema sa parehong kaso, yung ikinaso nung sa 2024 pagkuha nung 60 billion pesos pera ng PhilHealth at itong 2025 issue natin sa constitutionality ng General Appropriations Law. At pag yan ay hopefully sana kaming umaasa na madeklara parehong unconstitutional yung ginawa para maisunod na yung kasong kriminal nung mga nagpanukala na kunin yung pera nung PhilHealth for 2024 at ito ring 2025 sapagkat tama yun, kaya interesado ang mamamayang Pilipino. Alam mo, lagi kong sinasabi, yung isang ama, hindi na niya matiis na gutom yung kanyang mag-anak na pilitang magnakaw ng isang latang sardinas, diretso siya sa kalaboso. Ang tawag agad sa kanya ay suspect o dili kaya ay kriminal. Pero pag bilyon-bilyong piso kinukuha mo, ang tawag sa iyo ay honorable. Pag sasagutin mo pa sila, kinakailangan your honor. So dapat ito'y matapos na, matuldo ka na, and we can only hope for the best dito sa mga nakabinbing kaso sa Korte Suprema.